mag-subscribe ka na. Hello, hello, hello mga buweks, magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimba, magandang araw sa inyong mga buweks. Merry Christmas sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Nakuha nyo ba ang inyong mga aguinaldo? Ang malulutong na pera sa Pilipinas every Christmas? Sana all, Jimba. Kamusta naman kayo? Hello sa mga nanonood dyan, 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much. Naku mga buweks, nakakaloka ito, no? So ginanap na nga kahapon yata yun, no? Yung homecoming parade ni Rachel Gupta sa India. Ang ating Miss Grand International, tama ba yan? Miss Grand International 2024. Ayan. Kamusta naman at talaga naman nagbabardagulan ang mga Pinoy at saka mga Indian pageant fans. Ayan, no, nakakaloka itong mga taga-India. Sabi daw nila sila daw ang mamamayagpag na sa mundo ng pageantry dahil daw pinatunayan ni Rachel Gupta na sila daw talaga ang powerhouse sa mundo ng pageantry sa Asia. O, Jimwa, biglang may nagpasabog naman dun. Ang sinabi naman dun biglang siningit naman yung homecoming parade nitong anong tawag dito, yung kandidata natin. Nakalimutan ko yung anak ko. Ano ba yan? Nakakaloka. Etong si CJ Opiaza. May dumaan kasi. Nahiya ako. Anyway, ayun, no, siningit. Pero bago natin umpisahan yan, ako nakakaloka itong mga buweks, no. Talaga namang pinagmamalaki nila. Okay lang yung pinagmamalaki nila, no. Pero syempre, nakakaloka ang mga bugahan nila. Panoorin nyo itong kanyang homecoming parade. O, Jimbo, ayaw magpakabog ng mga Indians sa homecoming parade. Ang sabi daw nila yung dumating si Rachel Gupta sa airport, sabi daw ano pa lang daw yun, homecoming pa lang daw yun. Abangan pa daw mga pasabog, yung mga interviews, tapos yung homecoming parade niya, ganyan-ganyan, no? Pinagmamalaki nila yan, okay lang yan. Siyempre, ganun talaga, no? Siyempre, nakurunahan yung yung kababayan nyo, okay lang yan, Jiwa. Tapos meron din silang mga pabanda doon, no? Meron din silang pabanda mga tumutugtog doon. Ang ganda-ganda ni Rachel Gupta, in fairness, no? Talaga mga plakadong-plakado. Pero itong mga kababayan niya, medyo hindi maganda ang mga bugahan sa social media na sinisingit pa nga ang pangalan ni CJ Opiaza, pati ni Catriona Gray, pati ni Pia Wurtzbach. Ang sabi nila, ito daw ang homecoming parade talaga at wala daw makakapantay dito. Talaga daw bonggacious ang homecoming parade ni Rachel Gupta. Talaga daw nilamon si Pia Wurtzbach, si Catriona Gray at saka si CJ Opiaza, kahit nga daw si Chelsea Manalo. Ang homecoming parade daw nito sa MOA Mall. Bakit daw ginawa ito sa MOA Mall lang? MOA Mall. Bakit daw ginawa lang ito sa mall, no? Pati daw yung kay CJ Opiaza, pati yung kay Chelsea Manalo. Samantalang daw kitang-kita doon na yung mga tao doon namimili lang daw sa mall at hindi daw talaga yun mga fans talaga. So ibig sabihin daw nun, mahina na talaga ang Pilipinas pagdating sa mga pageant fans, pagdating sa mundo ng pageantry. Sila na daw talaga ang namamayagpag dahil daw kitang-kita ang suporta na mga Indians dito kay Rachel Gupta. Kaya daw sila daw ang tinaguri ang powerhouse na. Ayan ha. Kaya daw ang sabi nila tama na daw ang pagkiklaim ng Pilipinas na powerhouse pa rin tayo dahil daw sila na talaga ang nangunguna dahil daw nakuha nila ang crown, ang major crown dito sa Miss Grand International, diba? So sabi pa nila doon, by next year daw dapat daw mag-ingat tayo dahil daw ito, no,
sisiguraduhin daw nila na magba-back to back daw sila sa Miss Grand International at lalamunin daw nila lahat ng mga kandidata, lahat ng mga bansa doon. Lalo na daw ang ang nagfi-feeling daw na powerhouse ang Pilipinas. Nakakaloka itong mga na ito, mga India na ito na lang nakuha lang nila yung corona sa Miss Grand International, naggagaganyan na sila. Hindi ko alam na ganito rin pala itong mga na ito, mga Indian na ito, no? Parang akala mo kung iisipin mo tahi-tahimik sila pero sila rin pala yung yung mga ganyan-ganyan na feeling na In fairness naman sa India, no, maano naman talaga yung India. Magaling naman din sa sa mundo ng pageantry, lalo na sa kudaan, no. Syempre, hindi nagpapahuli yan. Pag yan talaga, ang India talaga pinasok mo sa top 5 or sa top 3, ay nako, lumalamon din ito ng mikropono. Pero syempre, mayroon ding mga pagkakataon na napapaimburnal din. Masasabi ko na magaling din sila sa kudaan, no? Pero hindi naman all the time, no? Kahit din naman yung Pilipinas, maano din naman tayo, bumubula din naman ang bunganga ng mga kandidata natin. Pero syempre, aminado tayo na hindi naman all the time. Kumbaga, pag hindi bumula yung bunganga, syempre hindi natin katulad yung kay kay Mr. International, 'di ba? Yung kay kay Justin Ong, 'di ba? Etong nakaraan lang sa Thailand, yung Mr. International, 'di ba? Medyo tumagilid siya doon, 'di ba? Tapos naabutan pa siya ng time. Yun, natatanggap natin 'yon. Pero itong mga ito, kahit na hindi bumula yung bunganga, talaga sasabihin nila, paglalaban pa rin nila na bumula yung bunganga. Kasi yung sino ba to, yung Miss Universe, yung celebrity siya na lumaban siya na Miss India siya, Miss Universe India, nung kabatch ni Rabia Mateo, ayan, no? 'Di ba yan? 'Di ba nakapasok siya sa top 5 yata? Yun yung nakoronahan si Andrea Meza. 'Di ba ang bunganga nun hindi naman din bumula ng bonggang-bongga, pero sinasabi nga nila na lahat daw ng mga kandidata nila pagdating daw sa mundo ng pageantry mas magaling daw magsalita kaysa sa mga kandidata natin sa Philippines. Kaya daw hindi rin daw masisi ang kanilang mga kandidata pag naokoronahan daw ng minor at saka major pageant, kahit daw Pilipinas, nilalamon daw ng kanilang kandidata sa India, diba? Nakakaloka. Sana hindi nagsasalita ng mga ganyan-ganyan yung mga diba? Yung mga pageant fans sa India. Kumbaga, hindi naman natin sila kumbaga hindi naman natin sila inaaway, di ba? Bakit kaya sila nagaganito, no? Bakit pati tayo inaatake tayo ng mga ng mga pageant fans sa India? Actually, we love Indians nga, di ba? Yung mga kandidata nila, kumbaga rin natin to, anong tawag dito, parang iniidolo rin natin pagdating sa mundo ng pageantry, lalo na yung mga dekalibring nila, di ba? Yung mga dekalibring kandidata nila, Miss Universe nila, di ba? Na mga title holders, sila Susmita Sen, pati yung mga yung sino pa yun, si Lara Duta ba yun? Yun, no? Pero si Susmita Sen lang kasi yung natatandaan ko. Ayun, si Lara Duta, di ba? Nakakaloka itong mga na ito, hindi sila parang hindi rin sila maawat porque ano bang epekto ng Miss Grand International Crown sa kanila? Ganyan ba talaga yung mga pageant fans sa India na parang akala mo naagawan ng mga ng mga pagkain sa bunganga na biglang nagtatatalak na lang, hindi naman sila inaaway ng mga Pilipino sa social media, di ba? Tayo naman natutuwa rin tayo sa pagkapanalo ni Rachel Gupta. Syempre, masaya-masaya tayo kasi she's very deserving din naman. Kahit ako nandun ako, nakita ko, she's very deserving naman, no? Pero yung mga ganitong bugahan ng mga ng mga Indiano, no, na ikinukumpara pa talaga yung homecoming parade ni Rachel Gupta sa ating mga reyna, that's something naman, sobra naman. Kung magre-real talk lang tayo talaga, yung kanilang doon, yung kanilang homecoming ni Rachel Gupta doon, sa totoo lang, hindi naman pasabog na pasabog. Kung makita nyo doon, alam nyo, tignan nyo yung, nakita nyo yung video, di ba? Yung mga nandyan, mga lang, anong tawag dito? Mga kalalakihan, di ba? Mga majo-jonderts, di ba? Mga majo-jonda na. Wala naman tayo dyan nakita ng mga pageant fans na mga kasing idaran natin o mga bata-bata, no? Kumbaga parang makikita mo dyan, sa totoo lang maraming populasyon ng India, no? Hindi naman porque hindi ginanap ito sa, sa mall, ibig sabihin, lahat ng mga nandoon, ibig sabihin pageant fans niya. Hindi naman lahat yan pageant fans niya. Siyempre, mas marami pa nga ako nakitang media kaysa sa mga, anong tawag dito, mga tao lang doon na sinasabing pageant fans. Hindi ko nga alam kung pageant fans ba talaga yung mga yan o alam mo dumaan, syempre nakita lang na kumbaga yung mga dinaan, kumbaga nakita lang nila may parada, nandiyan si Rachel Gupta or whatsoever, di ba? Kasi kung talagang marami silang kumbaga kung ikukumpara nila yung
yung homecoming parade ni Rachel Gupta na napaimburnal na daw ang homecoming parade ni Pia Wurtzbach, ni Catriona Gray, no? Ayan, sabihin na lang natin ganyan. Mukha namang hindi. Diyos ko, tignan mo na lang yung homecoming parade ni Catriona at saka ni Pia Wurtzbach. Yung mga nasa buildings, di ba? Nakakaloka. Yung mga nasa hospitals, mga nasa office, di ba? Yung mga naghahagis sa mga confetti doon, tignan mo na lang kung magkano yun. Isipin mo na lang kung ilang oras na stop yung kanilang trabaho para lang sumuporta sa homecoming parade ng ating mga reyna, di ba? Natatandaan nyo yung homecoming parade ni Pia Wurtzbach at saka ni Catriona Gray, Diyos ko Lord. Tapos ikukumpara din nila kay Chelsea Manalo at saka kay Sergio Opiasa. Kita mo naman, hindi naman sa tignan mo yung sinakyan ni Rachel Gupta, parang maliit na lang, di ba? Ano bang tawag diyan? Truck ba yan? Di ba? Kumbaga, ikukumpara nila kay Catriona Gray at saka kay Pia Wurtzbach. My God! Ang layo-layo naman yata, hindi naman, masyado naman yatang tumaas na ang mga ang mga, kumbaga, lumaki na mga ulo nitong mga pageant fans sa India. Hindi naman tama yan na ikukumpara nila. Tapos, ayun yun, okay, nasa kanila yung tagumpay sa Miss Grand International. Nandyan sila sa rurok ng tagumpay, no? Pero hindi naman tama na hihilahin nilang pababa yung ibang bansa. Lalo na itong nag-title na si Catriona Gray at saka si Pia Wurtzbach, yung kanilang homecoming parade, diba? Tignan nga natin kung maglaban-laban sila sa sa Miss Universe. Tignan lang natin kung may itong si Rachel Gupta. Diyos ko, sa mga bugahan pa lang, kung di pa natin alam, syempre narinig niya na yung diba? Yung question, diba? Yung sa final Q&A nila sa Miss Grand International, narinig niya na yung tanong. Paano pa kaya kung hindi niya narinig yung tanong, diba? Imposible naman na ganun kaganda yung niya, yung sagot niya. Na-interview ko nga siya ng ilang beses ko ang pinutol-putol yung interview ko sa kanya kasi hindi niya magets yung tanong ko sa kanya, kailangan niya mag-isip diba? Tapos sasabihin siya yung pinakabumubulang bunganga at pinakamagandang ang homecoming parade. Narinig niya naman yung final question doon sa sa Miss Grand International. Tigilan nga nila ako, diba? Nakakaloka ito mga ito, basta may masabi lang, gusto nila sila na di sila na yung powerhouse, no? Pero wag nilang ikumpara yung yung kanilang kalibre sa Pilipinas dahil iba pa rin ang ating mga reyna sa Pilipinas at iba pa rin ang pag-celebrate ng victory ng mga Pilipino para sa ating mga reyna na nakoronahan sa international pageants, di ba? Mga feelingerang palaka din itong mga na ito. Nakakaloka itong mga Indiano na ito. Ewan ko na lang talaga. Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!